and amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kamusta ho kayo? Amen. Alam niyo po, just before we start, gusto ko lang mag-announce. We have a lot of activities na gagawin po dito sa church. Amen. Kagaya po nasabi ko sa inyo, ang church, ang JA1 Tali is a very busy church for God's glory. Amen. Para sa kaharian. Dito pong Feb 17, meron po tayong event. Yun po ay para sa lahat ng mga kabataan. Mga youth, taas ang kamay. Yan. Kung kayo po'y merong anak, sila po'y invited dito February 17. Anong oras? 1 p.m. Yan. Free po yun. Merong magpe-perform, spoken poetry, may kakanta, may sasayaw, may magmamagic, meron daw may love story ata eh. Sinong gaganap na bida ata dyan? May pa-role play. Praise God. And then, February 21, meron naman po tayong ALAB conference sa Balayan. Amen. That is exclusive for the A group leaders and becoming. So, if you want po na kayo po'y sumama sa ating pong ALAB conference, kayo po'y magsabi lamang sa inyong A group leaders or pwede po kayong mag-directa kay Pastora Rica, kay Pastora Queenie, para po kayo po'y maisama sa listahan. Amen po? February 21, that is Saturday. And February 27, that is Friday, meron po tayong couples night. Taas ang kamay ng may asawa. Ayan, at mga kayo po ay invited sa February 27. Meron po tayong couples night. Talagang yun po'y exclusive sa may asawa. Hindi ang tawagan ay asawa ko. Yun ho ay AP and adult. Kayo po ay amin pong ini-invite na kayo po ay umattend. Paano po, Pastor? Gusto kong sumama pero yung asawa ko ayaw sumama. Di kahit ikaw ay solo muna dito. At ipag-pray mo next year kasama ng iyong asawa. Amen po ba? Praise God. Paano, Pastor? Kung gusto ko nang sumama kahit wala pa, by faith. Doon ka muna sa deliverance. Praise God. And also, March 1, that is Sunday, ay magkakaroon naman po tayo ng anniversary ng ating anointed professional. Praise God. That is Sunday. Anong oras yun? 2 p.m. Yan. You po ay invited. Lahat ng mga anointed professional, you're welcome. Meron po tayong guest speaker from JA1 Main. So, meron pa ba tayong mga upcoming event? Wala na. And sa biyaya ng Panginoon, lagi ho natin itong dinideklara, nagaganap naman, nangyayari. Bago matapos po ang February, possible by next Sunday, pag hindi next Sunday, basta bago matapos ang February, makakapaglagay na po tayo ng mga bago nating screen monitor dito sa harapan. Malaki po, compare doon sa kasi nasira na yung iba natin, naghahanap na ng kapalit. So ang ipinalit natin, mas maganda. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, new things talaga. Praise God. And then, by God's grace, ang worship team nag-a-upgrade. Bago matapos ang taon, meron tayong aircon. Amen po ba? Sino excited? Tayong lahat ay naka-aircon. Ipapaayos natin itong church para naman ang bawat isa ay mas comfortable. Amen po ba? Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, huwag kang mawawala. Praise God. Kasi ang dami-daming ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Especially po dito po sa JA1 Taal, ang daming mga testimony na ginagawa ng Panginoon. Okay. So dahil kahapon ay Feb 14, sino hong mga nag-date kahapon? Taas ang kamay. Praise God. Yung iba solo, at least by faith, si Lord daw ang kasama nila. Ang Panginoon daw ang kailang kasama. That's good. Praise God. Yun namang merong mga nakadate kahapon. Okay, praise God.
Sa mga dumadating po, welcome. God bless you po. Sino po mga first-timer? May you please raise your hand? Ngayon lang po naka-attend dito? First time? May you please raise your hand? Yes, we have first-timer. 1, 2, 3, 4. Wow, marami. Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. We have a good God. Alam mo, bago ako mag-start, tinatama ko talaga ng ayos mo na to. Okay. Let's talk about love. Are you ready? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor other. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Verse 6. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Verse 7. It always protects, always trusts, always hope, and always perseveres. Alam niyo po, sa Bible, napakadaming description about right love. Ano nga ba ang pag-ibig na sinasabi ng Biblia? Again, it is not about romantic love. Napakalawak po nito. Isa-isahin natin. Pag sinabi love is patient, ang ibig sabihin, ang pag-ibig ay matyaga. Biblical love, willing to wait. Amen? Ang pag-ibig, nag-iintay. Love is kind. Ang love daw, hindi yan nagko-compare. Ang love daw, hindi yan mainggitin. Kaya hindi yan nakikisana all kahapon. Pag nakisana all ka, hindi yan love. Ang love daw ay hindi mayabang, hindi nagmamataas. Bakit? Pagka merong pride, that is not love. Ang pride daw ay ito, it is not self-seeking. Hindi yung paano ako, ano ang para sa akin. Ang love daw ay meron niyang self-control, hindi magagalitin. Love does not delight in evil but rejoice in truth. Ang love, ang tunay na pag-ibig, hindi yan masaya sa kasalanan. Masaya yan sa katotohanan. At ang sabi ng Bible, ang love, it always protect. Diba? Always hope. Kahit magulo na, kahit uncertain na, lagi yang meron nakikitang pag-asa. Kaya pensan nyo, ang mga parents nyo, kaya yun nananatili because ang love, lagi merong hope. Kahit uncertain, kahit magulo, nananatili yun. At higit sa lahat, ang love, hindi nasuko. O, sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan. Kaya yung sumuko sa'yo, hindi yung love. Now, sa lahat ng patungkol sa love, napag-usapan na po natin yan, patungkol sa churchmate, patungkol sa ibang tao, but this Sunday, we will talk about this kind of love na that love keeps no record of wrong. Ang pag-ibig na hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi nagre-record ng mali. Bakit? Dahil ito po yung mahalagang topic. Ang pagpapatawad, dahil it is essential. Bakit po? Dahil lagi tayong merong nakakasamang tao. Tingnan mo nga nasa paligid mo, tao ba yan? Dahil meron kang katabing tao, ibig sabihin, ikaw ay prone na masaktan. At ikaw ay prone din na makasakit. At bukod dito sa iyong ka-churchmate, meron kang pamilya, meron kang katrabaho, meron kang ka-schoolmate, meron kang katambayan, meron kang mga nakakasabay sa taan. Lahat ng yan ay pwede at posibleng masaktan mo at masaktan ka. And we thank the Lord. Bakit? Dahil ang Diyos ay nagturo sa ating magpatawad. Dahil sa tunay, sa galing nating magtara ng mali. Sa galing nating magbilang. Nakarecord sa isip natin ang pain. Nagbibilang tayo. Kaya minsan lagi na lang tayo, isang-isa ka na lang talaga. Talagang ganyan. Ibig sabihin tayo nagtatara. Isa pa. Pag nakaisa pa, isa pa. Talagang lagi tayo nagtatara, nagbibilang tayo. At kapag sumagad na yon, di tayo makaka-score na yon. Salamat dahil ang pag-ibig na ituturo sa atin ngayon ng Panginoon ay yung babasag sa desire natin. Dahil ang pag-ibig ng mundo, tandang-tanda kita, hindi kita makakalimutan. Pero pag Kristiyano, hindi ko na yan matatandaan. Nagpapatawad ako. Sabi mo nga sa'yo, nasa kaliwat kanan, magpatawad ka na. Now,
when we're talking about forgiveness, ang laging pumapasok sa isip Pastor, lugi naman lagi nagpapatawad. Para namang lugi kami sa pinapagawa ng Panginoon na kailangan lagi magpatawad. Listen to this. Mahal na mahal tayo ng Panginoon para utusan niya tayo na para tayo ang malugi. Uulitin ko. Mahal na mahal ka ng Panginoon para pagawa sa iyo ang isang bagay na ikaw ay malulugi. Para ikaw ay mapapahamak. When the Lord command, forgive. When the Lord asks, when the Lord says, forgive, it means, hindi ka lugi. Merong malaking benepisyo ang taong nagpapatawad. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba ang pagpapala sa taong nagpapatawad? Number 1, forgiveness brings maturity. Kapag nagpapatawad ka, nalago ka. Kapag nagpapatawad ka, may mas nababago sa'yo kaysa sa pinatawad mo. Mas nag-grow ang iyong love. Matthew chapter 5 verse 43 to 45. Ang ganda ng verse na ito. You have heard the law that say, love your neighbor and hate your enemy. Ang sinasabi dito ni Jesus, narinig niyo ang mundo, ganito ang patakaran ng mundo. Ibigin mo ang iyong kapwa or ibigin mo ang kamahal-mahal. Kamuhian mo ang iyong kaaway. Iyan ang sinasabi ng mundo. Mas madali natin itong matanggap. Bakit? Kasi nga pang mundo. Ay ang physical body natin, meron tong emotion, meron tong lagi itong prone sa masaktan. Kaya minsan, ang dali na, oo nga naman, ang mamahalin ko na lang yung kamahal-mahal. Yung galit sa akin, galit din ako sa kanya. Pero sa ganyan tayo binabasag ng Panginoon. Ano sinabi sa verse 44? Sabi ni Jesus, but I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi na ito pang mundo. Again, sabi ng mundo, ang kaaway mo, ang galit sa iyo ay kagalitan mo din. Pero kay Jesus, ang kaaway mo, mamahalin mo. Yung nagmamarites at naninira sa iyo, iyon ang ipagpe-pray mo. Pastor, kagaya niyan. Ako na lugi Hindi ka parang napaka-unfair niyan. Hindi kayo na pangmahina. Masyadong unfair na yung nangaaway sa akin, siya pa ang ipagpe-pray ko. Siya pa ang aking mamahalin. Ano sinabi ni Lord sa verse 45? In that way, when you forgive, when you love your enemies, when you pray for those who persecute you, sabi ni Jesus, in that way, you will be acting as a true children of your Father in heaven. Sabi ng Panginoon, pag ikaw'y nagpapatawad, ikaw ay kumikilos ng panlangit. Pag ikaw ay nagpapatawad, ang nakikita sa iyo or pinapakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ang pagpapatawad ay panglangit, ang di nagpapatawad ay pangit. Ay, wala yon. Now, when you forgive, hindi yan kilos ng lupa. Hindi yan kilos ng mundo. Kilos yan ng langit sa pamamagitan mo at pinapatunayan mong ikaw ay anak ng Diyos. When you heal the whole verse, ang sabi ni Jesus, si Jesus din naman, ang Panginoon parehas niyang pinapasikat ang araw sa mabuti at sa masama. When you read that verse. At parehas din niyang pinapaulan sa mabuti at sa masama. It means, kung si Lord ay fair, kung si Lord ay nagmamahal sa masama, then kailangan din tayong magmahal sa masama. Dahil ganon kumilos ang langit. Sabi ng mga following verse dyan, kung ang mamahalin mo lang ay ang kaya mong mahalin, walang gantimpala daon. Ibig sabihin, walang maturity. Bakit? Kasi ang magmahal, nang kaya ka lang mahalin pabalik, kahit walang Diyos, kaya nilang gawin yon. Are you getting the point? Kahit wala si Jesus, kaya nilang gawin yon. Kaya nga sabi sa mga following verse, gawain yun din ng mga unbelievers. Ang mahalin, ang kamahal-mahal, kamuhian, ang kamuhi-muhi. Pero yung magmahal sa hindi kamahal-mahal,
gawain nyo ng panlangit. Hindi yung normal na gawain dito sa dito sa lupa. Hindi ka lang nagbibigay ng ordinary love, supernatural love ang dala mo. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, hindi ka kilos unbeliever. Ang kilos mo ay unbelievable. Pag kilos unbeliever, hindi nagpapatawad. Pero pag ikaw ay nagpapatawad, ibang sistema yan. Hindi ganan kumilos ang langit. Kaya nga sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, unbelievable. Ang pagpapatawad ay para lang sa mga taong nabago na ang puso. Nagpapakita ka lang yan ng paglago at maturity. Again, love your enemies requires a lot of maturity. Mga tunay na tao ang kaharap mo araw-araw. Mga taong pinag-uusapan ka ng pangit. Mga taong nagpapababa ng faith mo. Mga taong kasama mo sa trabaho na super-duper sarap kutusan. Those people who disrespect you, yan ang mga taong lagi mo nakakasama. Ang respond ng taong hindi nagtatara ay nagpapatawad. At alam nyo po ba, pag ikay nagpapatawad, hindi ito simpleng pinalampas ko na lang. No, hindi mo yung pinalampas lang. Pag ikaw ay nagpatawad, merong spiritual development, Christ-likeness na nabubuo sa iyo. When we forgive, iniiwan natin ang human or natural response ng tao na gumante. Di ba lagi tayong ganyan? Pag tayo naaaway, lagi ang gusto natin ay tayo gagante ng gagante. Pero when we choose to forgive, we allow, Lord, anong gusto mong mangyari? We allow ang kilos ng langit. And I tell you, that is maturity. Hindi mo lang yung basta pinalampas, may nadidevelop sa iyong karakter. When you practice forgiveness, hindi mo hinahayaan na mga past wound mo ang magsabi ng reaction mo. You choose God's will over your emotion. At dahil inaalaw mo ang kalooban ng Diyos, mas nagiging less ang control sa iyo ng pride, anger, and even bitterness. Hindi man agad nakikita sa labas, pero mga taong laging nagpapatawad, mas mahaba na ang kanyang patience, mas humble na yan, at mas compassionate. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, parang ikaw yon. Forgive those who hurt you. Nagiging Christ-like character ka. Pastor, matindi kasi ang ginawa sa akin ng kamag-anak ko, inargabyado ako. Hatian ng lupa, ang binigay sa akin yung dagat. Imagine, hatian ng lupa, binigay sa iyo, dagat. Doon ka sa laot, yun ang hati mo. When you forgive, nadidevelop ang karakter mo na maging matibay at tumayo. Na pinapakita mo ng iyong identity at security ay galing sa Diyos at hindi sa lupa na tinanggap mo or sa lupa na binigay sa iyo. Kapag pinatawad mo ang mga may utang sa iyo, yan kasi dyan talaga madalas nagkakaanuhan Nadidevelop sa iyo ang contentment at tiwala sa Diyos. Mas nadidevelop sa iyo na mas malaki si Lord kaysa sa pera. At hindi ka alipin ng sama ng loob. Amen? Kapag pinatawad mo ang nagmamarites sa iyo, nadidevelop sa iyo ang pagtitimpi, your inner strength, and you allow kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapag nagpatawad ka sa very close to you, na sinaktan ka or pinagkanulo ka, ang nadidevelop sa iyo ay agape love. Nagmamahal ka ng selfless, sacrificial, at meron pa yung bonus na wisdom. You forgive and you learn. Sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, maraming nababago pag nagpapatawad ka. Pag pinatawad mo ang taong hindi naka-appreciate sa iyo, yung alam mong tinulungan mo at hindi man lamang nag-thank you, nadidevelop sa iyo ang pure heart and right motives. Maturity is this. Your reaction ay hindi na based sa iyong feelings, kung hindi based na sa kung ano ang pag-ibig ng Diyos.
At the more mo pinapractice ang pagpapatawad, the more nanalakas ang iyong puso. Kaya yung mga desisyon mong akala mo'y pinalampas mo lang, hindi. Merong mga nadidevelop na karakter dyan. Ang bata, pag nasaktan, nabawi. Amen? O sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, bata ka ba? Sabi nung isa mas matindi ang bawi ng matanda. Ang matured, kung ano ang bawi ng Panginoon, yun na rin ang bawi niya. Kawikaan 19 verse 11, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katilinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang nagpapatawad sa nagkasala sa atin, ang sabi ng Bible, yun ang iyong karangalan. Or sa English, that is your glory. Sa ibang translation, pag pala kayo nagpapatawad, para mo yung accessories, nagpapaganda yan sa iyo. Kaya tingnan mo yung nasa kaliwat kanan. Magaling yan magpatawad Kaya yan maganda. Tama po ba? Ang sabi ng Bible, karangalan mo yan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa iyo ay iyong karangalan. Ibig sabihin, para ang iyong spiritual life, para ka nagsusuot dyan ng mga accessories. The more you forgive, paganda ka ng paganda, paayos ka ng paayos. Ang karangalan mo ay hindi yung title mo. Ang karangalan mo ay yung maturity na nabago dahil nagpatawad ka. Again, ang taong nagpapatawad, hindi ka lang basta mabait. Pinapakita mo din na ikaw ay matured. Amen? Next, number 2. Forgiveness brings inner peace. Lagi nyo ito naririnig. Magpatawad ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At sino naniniwalang tunay iyon? Tunay iyon. Pero, dahil tayo'y tao at meron tayong physical body, meron tayong emotion, mas madali sa atin ang mag-hold ng galit kaysa mag-release ng galit. Amen? Mas madali sa ating hawakan yung feelings na tayo galit kaysa bitawan yung galit na yun. Again, ang feelings mo ay valid. Sabi mo sa nasa kaliwat kanan, ang nararamdaman mo ay valid. Forgiveness didn't invalidate your feelings. Hindi ginawa ang forgiveness para sabihin walang sense ang iyong nararamdaman. Kaya minsan akong Kristiyano, akala nila bawal na silang masaktan. Dahil kapag sila'y nasaktan, pag sila'y nagalit, hindi na tama iyon. Again, ang feelings mo ay valid. Dahil meron kang pusong nasasaktan at nasa imperfect world ka. Pwedeng maloko ka ng kaibigan mo. Ibig sabihin, valid na masaktan ka doon. Hindi ka pwede mag-pretend na niloko ko ng kaibigan ko, pero okay lang yon. Walang dating sa akin yon. Hindi ka noon. Pwedeng naloko ka ng mga taong nasa paligid mo, normal, valid na ikaw ay masaktan. Pag ikaw ay nachichismis, hindi yung normal or valid na ikaw ay magalit. Bakit? Dahil meron talagang wound at meron talagang sitwasyon na tagos talaga sa puso mo. Are you getting the point? Meron talagang sitwasyon na ramdam mo talaga na parang piniga ang iyong puso. Kaya valid yung feelings na ikaw ay mapapaiyak. Valid yung feelings na ikaw ay mapapasigaw. Pero ito matindi. Pero it doesn't mean na porket valid ang feelings mo, gagamitin mo na ang feelings na yon para ikaw ay gumante. At gagamitin mo na yung salitang sinaktan ako para iyong way ng iyong pag-retaliate. Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ang galing ng Bible. Meron ng senaryo, kung magagalit. Ang ibig sabihin, binalidate ang feelings. Hello? Pag ikaw daw ay magagalit, ibig sabihin,
ang Bible, binabalidate ang iyong nararamdaman. Pag meron talagang nangyari na parang unfair sa iyo, talagang makakaramdam ka ng galit. Walang taong hindi nagagalit. Kahit pa yung pinakatahimik na katabi mo, yan, nagagalit. Pero ang sabi ng Bible, iwasan niyong kayo magkasala. Ako isip na isip, paano ka magalit nang hindi nagkakasala? Di kayo paggalit, gusto mong manakit. Bars. Amen? Tama ka? Pag ikay galit, gusto mo laging, laban na agad. Pero sabi ng Bible, kung magagalit man kayo, iwasan nyo magkasala. Again, ang Bible, binalidate ang ating feelings kung magagalit. Ibig sabihin, may senaryo talaga na ikaw ay makakaramdam, hindi may iiwasan. Pero, ang hindi valid ay yung magkasala ka. Paano, pastor? Sa trabaho, sa school, sa church, merong misunderstanding or something na very unfair talaga sa'yo. Pwede kang makaramdam ng galit. Paano, pastor, para hindi ka magkasala? Di, wag kang gumante. Di, wag kang gumawa ng GC na antay sa tao na iyon. Di, wag mong lagyan ng maraming paminta ang kanyang kape. Wari, nagalit ka sa asawa mo, normal na magalit ka dahil kayo normal yon, pwedeng may senaryo talaga. Pero ang ilagay mo sa kape, asukal, wag asin. Now, ang gagawin mo, ikaw ay nagalit, pinag-pray mo kay Lord. Ito matindi. Na-express na nagalit, pero napigilan mo ang dila mo para makasira ka. Traffic. Sino ho dito lagi nasa karsada, lagi ng may sumingit. Yung talagang may nag-drive, muntik ka ng tamaan. Di kayo na nakakagalit. Pero, para hindi ka magkasala, wag mo nang bababaan. Wag mo nang susuntukin. At wag mo nang sasabihang kamote. Kaya nadami ang kamote, declare kayo ng declare. Are you getting the point? Na-validate yung feelings. Nagalit ka, pero mag-sorry ka kay Lord. Dahil baka lumampas ka din. Dahil sabihin mo rin naman, minsay gayong ka din. Are you getting the point? Another. Paano magalit nang di nagkakasala? Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, magalit sa gawa, wag sa muka. Ang ibig sabihin, wag mong kagalitan basta-basta yung tao. Ang pwedeng pagtingnan mo ay yung kanyang action. Ang pagpapatawad ay paghihiwalay ng pagkakamali ng tao sa kanyang pagkatao. Nagegets nyo? Ang pagpapatawad ay paghihiwalay ng pagkakamali ng tao sa kanyang pagkatao. Dahil in some point ng iyong buhay, alam mong ang taong ito yung at meron lang ding certain portion na nagkaroon kayo ng misunderstanding. Kaya ang pagpapatawad ay ito, ang tiningnan mo lang ay yung kanyang pagkakamali, pero hindi yung kanyang buong pagkatao. Galit ka, valid ang iyong feelings, pero pwede kang tumahimik. Ang tawag po doon ay holy silence. Pag galit, wag nang umimik. Now I understand kung bakit ang mga babae, pag galit, hindi naimik. Ang tawag pala doon ay holy silence. Pastor, yung asawa ko, kapag galit, di naimik. Praise God. Kaso 10 araw na. Di ituloy natin ang verse. Ano sinabi doon? Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin,
Valid yung feelings, pero hindi pwedeng patagalin ang feelings. Pwedeng magalit, pero bawal magkasala. Valid ang feelings, pero may time. Huwag mong hayaan na lumubog ang araw. Kaya kung sa tingin mong nahihirapan ka pang magpatawad, doon ka tumira sa Arctic Circle, alam yun, part ng US-Russia na 70 plus days yung araw, yung hindi nalubog ang araw. During summer, hindi na gabi, yung kung hindi pa ma-develop. Now, ang sinasabi ng Bible, huwag mong patagalin ang galit. Bakit? Because forgiveness is the best sleeping pill. Kapag nagpapatawad ka, nakakatulog ka ng may peace. Pero kapag wounded ka, nakapikit ka lang, pero gising ka at paulit-ulit lahat yan sa iyong isip. I understand kung bakit sinasabi ng Bible na ito. Huwag mo nang hayaan na lumubog ang araw. Bakit? Dahil sa gabi, pag ikay nakahiga, mas maraming thoughts. Mag-i-start ka ng mag-isip outside the issue. Iikot na ang isip mo and it will affect the whole you. Ay pastor, ako kasi pag galit, galit talaga. Bukas ko pa kakausapin. Sino hong gayon? Pag ako'y galit, bukas ko pa kakausapin. Well, ang Bible at ang science ay hindi magkakontra regarding dyan. Ang tawag dyan ng Bible at ng science ay ceasefire agreement. Yung parang tigil barilan. Ganito ang ibig sabihin nun. Pinatay mo ang apoy, bukas na linisin ang abo. Ano pastor ang target ng Bible ay ito. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi tayo ni Lord pinagmamadali na dapat ayos na yan. Pinagmamadali tayong maalis ang galit. Iba yung makapag-release ka ng forgiveness at iba yung makipag-reconcile ka. Are you getting the point? Are you getting the point? Kasi minsan, ang thinking natin ay garne. Pwedeng mag-release ng forgiveness, dapat ang feelings ay sumabay. Hindi talaga nasabay ang feelings. Forgiveness is a choice. Amen? Healing, feelings takes time. Pwedeng magdesisyon kang, kahit nasasaktan ka, kaya mo nang magdesisyong magpatawad. Again, hindi magkalaban ang Bible at science pagdating dyan. Yan din nga ang sinusundan ng science, kung ano sinasabi ng Bible. Based sa pag-aaral, kapag tayo daw po ay flooded, super galit, yung talagang anong-ano na, ang heart rate natin ay lampas ng 100 times per minute. So, nataas na ang ating mga stress level, adrenaline, cortisol, everything. At alam nyo po ba, yung galit na yon, yung stress level na yon, ay hindi na kailangang umabot pa ng bukas para bumaba. Sa pag-aaral, kailangan mo lang ng 20 to 30 minutes para bumalik sa normal ang ating mga hormones, adrenaline, and cortisol. So, valid yung feelings na magalit ka, pero after noon, pwede kang mag-decide na wag mo nang mag-react. Not to think to that person, to that situation ng 20 to 30 minutes para bumalik sa normal status ang iyong katawan at yung mga susunod ay makapag-isip ka na ng ayos. Ulitin ko, magkaiba ang forgiveness sa makipag-reconcile. Iba yung nagpatawad ka, you release the pain. Pero ito, bukas na tayo mag-usap kasi masakit pa. Hello? I hope na magkaroon tayo ng heart to forgive. Kasi mas malaki ang nawawala sa atin pag hinahayaan natin na ang galit. Iba yung nag-release ka ng galit sa nag-hold ka ng galit. Pwedeng ganito, nasasaktan ka pero nire-release ko na ang galit na ito. Pinapatawad na kita, pero bukas na natin pag-usapan. Kaysa sa hindi ka na talaga umimik at hindi ka na nakapag-usap. Mamaya pag-usapan natin yan. Mas malaki ang nawawala sa taong hindi nagpapatawad.
verse 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ganda sabi ng Bible, no? Kung magagalit man kayo, huwag kayong magkakasala. Huwag niyong hahayaan na lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa verse 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Why? Kasi, pag merong pain, pag merong galit sa iyong puso, hindi ka lamang basta galit. Binibigyan mo ng bukas na pinto si Satanas para i-manipulate ka. Kapag ikaw ay basta na lang natulog at nandoon pa rin ang wound, binigyan mo ng chance si Satan na nakawin ang peace na meron ka. If you allow na basta na lamang, alam mo, pagising mo kinabukasan, hindi lang basta galit ang dala mo. Ang dala mo'y inggit, pait, at yung mga na-experience mo. At minsan, ito ang pinakamatinding deception. Akala mo galit ka lang, pero na-deceive ka na pala. Akala mo'y pinoprotektahan mo lang ang feelings mo, pero na-deceive ka na pala. Ephesians chapter 4, verse 27, same verse, different version. Ang sabi dito, don't give the slanderous accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. Yan ho'y kasunod na wag mong hayaan na lumang araw ka. Bakit? Dahil wag mo daw bibigyan ng pagkakataon ang kaaway na ikaw ay kanyang i-manipulate. Dahil pag hinayaan mo yung pain na yan, bubulong na yan sa'yo tuwing gabi. Hindi ka talaga mahal. Sinasadya nila yung accuse. Wala na talaga silang respect sa iyo. Alam mo si Satan, pag inaalaw mo yung pain tuwing gabi, para yung merong thesis defense sa isip mo na nagpapakita ng mga PowerPoint presentation simula 2010 na mga maling ginawa ng tao na yan. Dahil si Satan ay accuser, paggising mo kinabukasan, naniwala ka sa thoughts na yon, ang ibig sabihin, na ipanalo ni Satan ang kaso sa iyo. Ibig sabihin, you allow that forgiveness. You allow that unforgiveness. Binigyan mo siya ng pwesto sa iyong puso. At kapag ando na siya, pwede niya nang sirain ang peace, joy, and even your physical health. Sa gabi, pag tulog ka, gagawa lagi si Satan. Alam mo, pag tulog ka, mas active ang iyong subconscious mind. At habang tulog ka, bubuksan ni Satan lahat yan. Kaya paggising mo, yung simpleng tampo lang ay biglang lumaki na ng lumaki. Galit is normal, dahil normal ang tao, it's normal reaction, pero we need to be wise. Baka yung simpleng conflict lang ay lumala na ng lumala. Yung akala mo'y okay ka pa, pero ang laki na pala ng damage sa iyo. Di mo man aminin, nandoon na ang stress. Mas madali ka nang masaktan ngayon. Nawawala na ang joy at inner peace. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Alisin na ninyo lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulya, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpakatatag kayo sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kulot kanan, alisin mo na ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Bakit? Mas malaki ang nawawala sa iyo kaysa sa sakit na binigay nila sa iyo. Again, ang feelings mo'y valid, pero magpatawad ka para mas lumaya ka. Amen? Last, number 3. Forgiveness brings freedom. Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Verse 22, no, not 7 times,
Jesus replied, but 70 times 7. Si Peter, para sila nag-A group, tinanong ni Peter, Lord, ilang beses kailangang patawarin ang nagkasala sa iyo? 7 po ba? Alam mo po ba, nung panahon na yan, yung 7, ang ibig sabihin noon ay matindi ka na. Dahil sa kultura ng mga Hudyo, 3 times, pag 3 beses ka nagpatawad, ang tawag sa'yo doon, generous. Ibig sabihin, yung 3 beses mong pinatawad yung tao na yon, mabuti ka ng tao, magaling ka magpatawad. Pero matindi, sabi ni Peter, Lord, ilang beses kailangan magpatawad? 7? Ibig sabihin, nilampasan na ni Peter kung anong dapat pagpapatawad na meron ng tao. Kumbaga, sagot ng born again. Yung 7 ay yung 3 ay matindi na yun sa kultura. Kaya sabi ni Peter, 7 Lord, 7? Sabi ni Lord, hindi 7. 70 times 7. Ang ibig sabihin, unlimited grace. If limited lang ang kasalanan na pwedeng gawin sa iyo ng tao, magiging alipin ka nito. Why? Dahil buong buhay mo, magiging tagalista ka na lang. Start tayo ngayon, bilangan tayo ng kasalanan lang na pwedeng gawin sa iyo. Lagi kang may notebook. Na-offend ako ni Eric. Alam mo yon, araw-araw, lagi kang gayon na lang ang babantay mo, sinong mananakit sa akin? Oh, haba na Itong taong ito, siya, last 2. Imagine, kung tayo ay nagtatarahan na hanggang merong limit na pwedeng magkasala, na pwedeng tayong masaktan. Hindi ka lang nawalan ng peace, nawalan ka ng freedom. Alam mo ba, hindi ka lang basta galit, hindi ka lang basta nasaktan, nagiging prison mo yan. Kaya nga ang title natin ay Love Keeps No Record of Wrong. Tayo'y nagpapatawad, hindi tayo nagtatara. Ang hindi pagpapatawad ang naglilimit sa iyo. Kaya ikaw until now, hindi ka maka-all out, nagiging bitter ka. Remember this, hindi kayang takloban ng salita natin na okay lang ako ang performance at action natin. Kahit pa sabihin mong okay lang ako, pero ramdam. Hindi kayang takloban ng iyong performance at action. Baka ngayon, ikay nakakaranas ng tinatawag nating mental prison. Paulit-ulit na pag-iisip na nangyari. Kahit pa nangyari ay 5 years ago na, ay fresh pa din sa iyo. Tunay na hindi na makalimutan. Parang lagi may replay button. Ibig sabihin, bandage yan. Or pwedeng emotional limitation. Hindi ka nga galit, pero wala ka ng gana. Iba na ang pakikitungo mo. Hindi ka nga galit, andyan ka, pero parang wala. Nakangiti, pero may distance. Pastor, ito ang peace ko Ito ang real talk dyan. Hindi mo yan peace. Yan ay sakit na naipit lang. Na anytime, pwedeng sumabog. Or pwedeng spiritual limitation. Meaning, pwedeng nasa church ka, naglilingkod, nakanta, nagpe-preach, even nagbibigay ka ng tithes. Pero kung merong offense, nagiging limited ka. Maya-maya, nawawalan ka na ng gana sa service, nawawalan ka na ng gana sa worship, nawawalan ka na ng gana sa pagtulong and everything. Kaya feeling mo minsan, may something wrong. Then, kapag nakakaranas ka na ng ganon, red flag na yan. Meron ng wound at galit, pain, unresolved issue na pwedeng nakikialam sa gitna mo. Marcos 11:25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin mo na ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Every time, ang sabi ng Bible, na tayo lalapit sa Panginoon, we should release forgiveness. Dahil,
pwedeng tayo ay physically present sa church, pero merong hadlang sa relasyon natin sa Panginoon, kaya hindi natin mapil si Lord kasi meron pa palang unresolved issue sa ating puso. Maybe today we will talk about this forgiveness. Laging ang sagot mo, okay lang ako, hindi ako galit. Pero if magiging honest tayo ngayon, alam natin sa sarili natin that there is something na kailangang isettle. Nasa ng aking assistant, Moy. Yan ho eh. Meron ho kaming pa-role play ngayon ni Moy. Ang dami naman kahit isa lang. Dahil ikaw ang tumaas, di ikaw na ang aking bida. Isa lang. Isa lang. Ang na-type ko ata ay 10. Ang sabi ko isa, ang nagawa ay 10. Umarap ka naman sa kanila, magpakilala ka. Okay. Sobrang deceiving ng unforgiveness, wound at pain. Kasi nakakagalaw ka pa eh. Anak, gumalaw ka. Gumalaw ka. Pakita mong nagalaw ka. Huwag mong ilahin. Gumalaw ka lang. Mag-preach ka. Mag-preach ka. Ipakita mo sa kanila, nagpipreach ka. Kumanta ka. Ayan. Mag-e-group ka. Bumati ka sa mga tao. Sobrang deceiving ng wound na yan kasi nakakagalaw ka. Pero meron na palang chain. At yung mga tali na ito yung mga offense na hindi agad na deal. Sa family, okay lang ako. Lagi kasi okay, pero ipon na pala ang mga masasakit na salita. Ramdam mo na pala ang favoritism, unfair comparison. Nauwi ka pa rin naman, pero limited ka na. Takot ka nang makita sila kasi natitrigger ka na. It's look like, okay, nauwi ka, napunta ka sa inyo, pero mayroon ng chain. Church hurt. Nagkaroon ng misunderstanding, napagalitan ka, hindi ka na-appreciate, may nagsalita na against sa'yo. Napunta ka sa church, pero limited ka na. Nakakakilos ka, pero limited. Or maybe outside, nakaranas ka ng bullying, napahiya ka, inaiwan ka, naloko ka. Nakakagalaw ka, pero limited. At yung mga ganyan ay hindi pa totally nakatali. Kasi nakakagalaw ka, pero hindi ka na tunay na malaya. At ito ang problema. Yung mga unresolved issue na yan, hindi mo napapansin, naramdam mo na unti-unti ang bigat. Yung mga tali na yan ay pabigat ng pabigat. Mararamdaman mo, parang hindi ka na excited. Parang hindi ka na ganun ka-passionate. That offense, na akala mo'y nakakakilos ka pa, kilos anak. Yung akala mo nakakakilos ka pa, maya-maya, nagiging limitado ka na. Even ang paglilingkod mo sa Panginoon, even ang iyong pamilya, even ang iyong school ay nadadamay. Calling mo, pati future mo. Why? Kasi limited na. Nakakakilos pa rin si Moy, kilos na. Ngumiti ka naman, parang pinuwersa lang kita kanina eh. Pwedeng nakakakilos ka pa rin, pero limited na. Malamig ka na ngayon. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, malamig ka na ata. Nagre-resist ka na, nawawala na ang joy, nawawala na ang peace. And I tell you, that is limitation. Akala mo'y okay ka, pero ang totoo, limited ka. Sige na, pwede ka nang bumaba. Hindi ka nabubuhay para sa pagiging limited. Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. May I call the keyboard this. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ang sabi dito, it is for freedom that Christ has set us free. Kaya tayo pinalaya, kaya tayo tinubos para tayo maging tunay na malaya. Ibig sabihin, hindi ka lang tinawag ng Diyos para maging saved. Tinawag ka ng Diyos para ikaw ay lumaya. Free from ano? From that guilt, from that shame, from that past bitterness. Hindi ka nabubuhay para sa mga impossible chain na ito. Hindi para sa bigat ng puso.
Hindi para sa may hawak ng offense. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ikaw ay pinalaya. Ang sabi ng Bible, stand firm. Ibig sabihin, meron kang choice. Freedom is given, but you must guard it. At isa ang pagpapatawad sa way ng pag-iingat ng iyong kalayaan. Kaya sabi ng Bible, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Yang unforgiveness na yan ay buhat mo, yan ay bigat na yan eh. Yan dapat ay hindi dapat binubuhat eh. Ikaw ay tinawag ng Diyos para maging malaya. Stand firm. I mean, you need to decide. Ngayong oras na ito, kung meron kang chain ng family hurt, church offense, and even betrayal from other person, Christ set you free. Pinalaya ka ng Diyos para ikaw ay maging tunay na malaya. May please stand. We're gonna surrender everything to God. Ngayong oras na ito. Come on, close your eyes. We're just surrendering everything to God. That wound, that offense. Dahil yan ang tunay na ibig sabihin ng love. Love keeps no records of wrong. Alis yung galit na yan. Yes, your feelings are valid. Pero hanggang kailan ang feelings na yan ay valid? Baka kala mo'y nasasaktan ka lang. Pero hindi lang pala sakit ang meron ka ngayon. Ikaw pala na manipulate na. Marami na palang nanakaw na sa'yo. Marami na palang nanakaw na sitwasyon iyo ngayong oras na ito. Kaya ngayong oras na ito, habang nakasarado ang iyong mga mata, surrender everything to God. Forgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. Yes, your feelings are valid. Nandyan ang iyong nararamdaman. Nandyan ang nasaktan ka, matindi talagang ginawa sa'yo. Why? Tao ka na ikaw ay prone. Marami ka nakakausap, marami ka nakakasalamuha. Pwede talagang ikaw ay masaktan. Oh, I pray. Ngayong oras na ito ay maputol ang bawat anikala na dala ng unforgiveness na yan. Hindi yan basta simpleng, hindi ko pa siya kayang mapatawad. Iyon ay pagkukulong mo ulit sa iyong sarili. May malaking epekto nun sa iyong future. Malaking epekto nun sa iyong calling. Come on, release everything to God. You can be honest to God. Lord, I'm still in pain. But Lord, in your word, I surrender this pain. I release forgiveness sa mga taong ito. I release forgiveness sa mga taong ito. At alam mo bang hindi mo lang sila pinapatawad. Pinapalaya mo din ang iyong sarili. You allow God to restore the fire in your heart. Allow God na i-restore ang relationship mo sa iyong family. You allow God na ma-enjoy mo ulit ang iyong workplace. You allow God to restore the fire in service. Come on, surrender everything to God. My life to you. I surrender. I surrender. Lord, I pray, as we surrender everything to you, I pray that the Holy Spirit peace, the fruit of the Holy Spirit of peace, love, and joy ay mare-restore ngayon sa iyong puso. I declare inner healing,
Flow. I surrender. Close your eyes. Close your eyes. I declare right now, inner healing flow. O Holy Spirit, touch every heart. Hawakan mo po, banal na Espiritu, ang puso ng bawat isa. Wound na nagbibigay ng limitation. Offense na nagpe-penetrate. Lord, also I rebuke yung denial stage. Thinking that they are okay, but in reality, they are not. Holy Spirit, move, dwell, touch. I declare to you inner healing. I declare to you inner healing sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as a true children of your Father in heaven. Panginoon, alam mo po ang sakit ng pinagdaanan ng bawat isa. That wound, Father God, you know everything. And Lord, in your words, hindi mo lang kami basta niligtas. Kami iyong pinalaya. Lord, I declare complete freedom. Lord, I declare complete freedom. Ikaw ngayong oras na ito na nagre-release ng pagpapatawad. Ikaw ngayong oras na ito na nagdidesisyong magpatawad, i-release ang pain na yan, kahit nandyan pa yung masakit na yan, may ginagawang matindi sa iyong Panginoon. Nire-restore ng Panginoon ang lahat ng ninakaw sa pangalan ng Panginoong Hesus. Release that pain. Release that wound. Forgive those who hurt you. At lahat ng ninakaw na lungkot, kagalakan, kapayapaang pag-ibig ay ibabalik ng Diyos. Ire-restore ng Diyos ngayong oras na ito. Come on, release that wound, release that pain. At habang nire-release mo yan, pang sinusurrender mo yan ngayon sa Panginoon, lahat ng panlolokong nagawa, lahat ng mga manipulasyong ginawa ng kaaway na ikay sa iyong isip, amin na po itong nire-rebuke. Kapayapaan, pag-ibig, ang dumaloy ngayong oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I pray. Tunay mo po kaming palayaan. Today, you receive your freedom. Ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Ikaw na nag-surrender ng wound, ng offense na yan, ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Christ set you free. And this is the command. Stand firm. Ngayon, naputol na yung wound na yan. Naputol na yung chain na yan. At ang sinasabi ng Bible, stand firm. Do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Dahil ikay malaya na, ingatan mo ngayong mabuting yung puso. Humingi ka ng biyaya na kaya mong magpatawad. Humingi ka ng biyaya na hindi ka na maapektuhan ng pain na iyan.
Hindi ka lang tinawag para maging saved. Tinawag ka para maging free. You are now free from any kind of guilt, shame, past failures, bitterness. At nire-review ko na lahat ng mga invisible chain na ito. Lahat na nagbibigay ng bigat sa puso. Stand firm. Lord, I pray and I declare restoration sa anumang uri ng family hurt, church offense, and betrayal na kailang naranasan. Lord, I pray, and J1 people is now ready to forgive. At ako, Panginoon, nananampalataya kapag merong nagpapatawad, naaalis ang hadlang at malayang nakakilos ang iyong presensya. Ikaw na nag-release ng pagpapatawad ngayong oras na ito, lahat ng mga pending prayers mo ay dumating na sa langit at lahat ng mga pagpapala mula sa langit ay bumababa na sa iyo ngayong oras na ito. You will receive restoration, promotion, and breakthrough. Meron kang tatanggaping pagpapala. Salamat, Panginoon. Lahat po ng bagay na ito ay sineselyuhan namin with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise. Okay, so tayo naman po ay